Good evening, everyone. This is Mitch, and our topic for tonight is about God's presence is our rest. So, ang verse po natin ay from the book of Exodus, chapter 33, verse 14 to 16. The Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us from here." So, ito po ang talata po ito ay maiintindihan po natin kung binasa natin ang buong chapter ng chapter 33 at lalong mas maiintindihan po natin kung mas nabasa natin yung chapter 32 ng Exodus. Kasi dito sa chapter 32, doon nagkaroon ng gumawa sila ng bakang ginto na naging Diyos-Diyosan at yun ang sinamba nila. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila at sinabi sa kanila na hindi ko na kayo sasamahan. Ang presensya ko ay hindi na mapapasa kanila. At mawalan sila ng kapahingahan. So, yun yung chapter 33. Sinabi ng Panginoon kay Moses, umalis ka sa lugar na ito kasama ang mamamayang pinalabas mo sa Ehipto at pumunta kayo sa lupaing ipinangako ko sa inyo. So, pero yung sabi ng Panginoon, hindi ko kayo sasamahan dahil matigas ang mga ulo ninyo at baka mapatay ko pa kayo habang nasa daan. So, sobrang galit ng Diyos. Kaya, sabi nila, hindi ko kayo pupuksain ngayon, kaya kayo na lang pumasok sa promise of land. Kaya, grabe ang galit ng Diyos. Sabi ni Moses, umalis na kayo sa lugar na ito, pumasok kayo sa promised land. Pero mula dito hanggang sa promised land, hindi ko na kayo sasamahan. Bahala na kayo sa buhay nyo. Yun ang sabi niya. Okay, mag-alala, ang anghel ko, paunahin ko na dyan para tulungan kayong masakop ang lugar na yan. Pero hindi ko na kayo sasamahan. Yung presensya ko na wala na sa inyo dahil matigas ang mga ulo ninyo. Baka mapatay ko pa kayo habang nasa daan. Kaya dito sa talata na ito, sa Exodus chapter 33 verse 14, sabi ng Diyos, Moses, huwag kang mag-alala kasi hindi naman ikaw yung nagkasala. Kaya my presence will go still with you. Sasamahan ka pa rin ng presence ko at bibigyan kita ng kapahingahan. Sa kay Moses to sinabi ng Panginoon. So, yung presensya ng Diyos, yun yung kapahingahan natin. Kasi, yung ibig sabihin, nilikha tayo ng Diyos para sa plano niya. Pag naglalakbay tayo patungo sa Diyos, hindi sa isang lugar, kundi patungo sa presensya ng Diyos. So, God's presence is our rest. So, God's presence means God's favor. Yung presensya ng Diyos, ito ay pabor ng Diyos sa atin. Kaya dito sa usapan ng Diyos at ni Moses, sabi ni Moses dito, Lord, ako lang ba ang sasamahan nyo? How about yung mga tao? Kaya, sinabi ni Moses dito, kung hindi nyo kami sasamahan, huwag nyo na lang kaming isend mula dito o kayo paalisin dito. Huwag nyo na po kaming paglakbayin patungo sa Israel kung hindi nyo kami sasamahan, kung wala ang presensya nyo. So, kung hindi sasamahan ng Panginoon, kasi napakalahalaga ng presence of God sa bayan ng Israel. Kasi yun yung pabor ng Diyos.
Kasi the Lord or the power of God will fight for us and will give us victory. Yun yung favor ni God, na kapag sinamahan tayo, bibigyan tayo ng katagumpayan at siya yung makikipaglaban para sa'yo. Kaya ganun yung kahalaga ang presensya ng Diyos sa buhay natin. So, kailangan natin yung pabor niya. Kailangan natin yung presensya niya under His care. Kasi, pabor yun sa atin. Na kapag nasa presensya tayo ng Diyos, safe tayo. Mabubuhay tayo sa ibabaw, sa ilalim ng pabor niya. At sasamahan niya tayo kahit anumang laban ng suungin natin. So, God's presence makes us special. Hindi tayo special para sa sarili lang natin. Nagiging special tayo dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kaya, walang nabubuhay na kung walang presensya ang Diyos, hindi tayo special. Walang mangyayari sa atin, parang nabubuhay lang tayo sa kawalan. So, lamang po, kailangan nasa presensya tayo ng Lord. Ang buhay natin, isailalim natin sa presensya ng Panginoon. So, yun lamang po. God bless everyone.